Simulan na natin nagbalitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Target ng House Quadruple Committee o Quadcom na maglabas ng progress report kaugnay ng iniimbestigahang extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ipipresenta ang ulat sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang holiday recess sa December 21. Kasunod ito ng 12 pagdinig ng Quadcom mula buwan ng Agosto. Ayon kay Quadcom Chairperson Representative Robert Ace Barbers, layo ng ulat na maaksyonan kaagad ang mga issue. Kabilang narito ang hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisama sa priority legislative agenda ng administrasyon ang legislative measures na inihain ng Quadcom kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon. Hataw Balita ngayon. Nakakata ng tapusin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw ang investigasyon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, layunin ng pagtatapos ng investigasyon na mabigyang daan ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng sariling investigasyon hinggil sa aligasyong nakatanggap ng bahagi ng confidential funds ang dalawang military officers mula sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng mambabatas na ang desisyon na tapusin ang inquiry ay kasunod din ng mga impeachment complaints laban kay BP Duterte na kung magpapatuloy ay hahawakan na ng House Committee on Justice. Hataw Balita ngayon. Natanggap ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon para sa year-end lunch meeting ng Office of the Vice President kasama ang media sa December 11. Sa kaparehong araw na ito rin, nakatakda sana ang inaasahang pagharap ng pangalawang Pangulo sa NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta nito sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Gayunpaman umaasa pa rin ang NBI na tutugon sa BP Sara sa kanilang paanyaya para sagutin ang kanilang mga tanong tungkol sa issue. It should be noted that nireset namin yung pag-appeal ni Vice President dito at 10 o'clock on the same day. So, titignan na lang natin kung anong magiging dahilan ni Vice President bakit hindi makakapunta sa amin. Pero nagkaano pa rin kami, umaasa pa rin kami na 10 o'clock naman kami, mas maaga, baka dumating dito si Vice President. Hataw Balita ngayon. Formal nang nilagdaan ng Pilipinas at ng Indonesia ang kasunduan para sa opisyal na paglilipat kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas mula sa kulungan ng Indonesia. Kinumpirma ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na makakabalik na ng bansa si Veloso bago matapos ang taon. Handa na rin ang Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation o NBI para sa pagdating ni Veloso na nakulong sa Indonesia sa loob ng mahabang panahon. Hataw Balita ngayon. Muling nagbabala ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa publiko, lalo na sa mga OFW laban sa mga nagpapanggap na namumuhunan sa 4PH program kapalit na mataas na tubo. Nilinaw na DHSUD Secretary Jose Resalino Acosar na walang otorisadong transaksyon para sa investments sa 4PH at hinimok ang publiko na i-report ang mga mapanlin lang na grupo. Tiniyak din niya ang pag-aksyon ng DHSUD laban sa mga manloloko upang mapanatili ang integridad ng programa. Hataw Balita ngayon. Nananatili ang power outage sa Siargao Island na nagsimula pa noong December 1 dahil dito isinusulong ng lokal na pamahalaan na isailalim na sa state of calamity ang buong isla at magkaroon ng special session ng sangguniang panglalawigan para maresolba ang problema.
Ayon sa Siarelco, ang outage ay sanhi ng tripping ng 35 kV breaker sa Barangay Cagdianao Substation sa Claver na nagresulta sa pagkasira ng submarine cable na nag-uugnay sa Siargao at Mindanao. Hataw Balita ngayon. Nagsasagawa ng makeup classes ang ilang mga paaralan sa bansa na naapektuhan ng maraming class suspension dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama kamakailan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kailangan pang mag-adjust ng mga paaralan para makumpleto ang required school days, kaya maaari pang mabago ang end of school year na nauna na ang itinakda sa April 15. Nagpapadala rin ang DepEd ng emergency materials at humihingi ng tulong sa DPWH para ayusin ang nasirang paaralan dahil sa kalamidad. Depende yun sa kada school, depende sa number of missed classes. Pwede sila mag-extend. Kasi up to, ang school year natin 180 days, pero may buffer ng 40 days na pwedeng mag-makeup classes doon ang ating mga school. Possible kasi yung mga ibang area, ang dami nilang bagyo, ang dami nilang na-miss. So pwede sila mag-extend. Hataw Balita ngayon. Inaasahang magkakaroon ng bagyang pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo matapos bumaba ang halaga nito sa world market. Batay po sa taya ng mga oil industry player, bababa ng 50 to 70 centavos ang presyo ng diesel kada litro at 60 to 80 centavos naman ang magiging tapya sa presyo ng kerosina. Samantala, bahagyang tataas ng 10 to 30 centavos ang presyo ng gasolina kada litro. Mamayang gabi ay i-anunsyo ang magiging final adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad simula bukas, December 10. Hataw Balita ngayon. Mas hihigpitan pa ng Philippine National Police ang kanilang hakbang para matiyak ang seguridad sa buong bansa bilang paghahanda sa holiday season. Magpapadala ng mga karagdagang tauhan ang pambansang pulisya sa mga matataong lugar para masiguro ang kaligtasan ng publiko laban sa mga kriminal at online scams na tumaas sa tuwing sasapit ng holiday season. Samantala, naghanda rin ang PNP ng mga quick response teams at nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya kaugnay naman ang inaasahang protesta na Iglesia ni Cristo laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga sasakyan sa kalsada sa pagsapit ng holiday season. Dahil dito magdadagdag na ng tauhan ng Land Transportation Office o LTO sa kalsada para mapalakas ang kanilang presensya at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Kasunod ito ng nangyaring aksidente sa Metro Manila noong nakarang linggo na kumitil sa buhay ng 5 individual. Kaugnay nito, muling nagpaalala si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa mga truck owners at operators na tiyaking nasa maayos na kalagayan ng kanilang mga unit bilang bahagi ng kanilang obligasyon. Magsasagawa rin ng LTO ng random inspection sa mga bumibiyaheng truck upang masiguro na sumusunod ang mga ito sa regulasyon ng ahensya. Hataw Balita ngayon. Ng Philippine Coast Guard na ang desisyon sa pagpapadala ng Navy vessels para sumama sa mga misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakasalalay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ang Armed Forces of the Philippines ang may ganap na otoridad para magbigay ng rekomendasyon sa Pangulo hinggil sa issue. Inihayag ng National Maritime Council na mga barko ng People's Liberation Army Navy ang nagsagawa ng mga agresibong galaw laban sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc kamakailan. Ngunit ipinahayag ng AFP na hindi nila susundan ang galaw ng China upang hindi na lumala ang sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Maglalabas ang Department of Agriculture o DA ng mga bagong variety ng bigas na tinatawag na Sulit Rice at Nutri Rice
na ipagbibili sa mas mababang presyo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Jenny Bib Guibarra, ang sulit rice ay ibebenta sa halagang 36 pesos kada kilo, habang ang Nutri-Rice naman ay 38 pesos kada kilo. Ang mga bagong variety ng bigas ay magiging available simula 2025 at magiging karagdagan sa kasalukuyang presyo na 40 pesos kada kilo ng mixed local at imported well-milled rice sa mga Kadiwa stores. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng bilateral meeting si Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen at si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan at maritime affairs ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang 2 araw na pagbisita ni Rasmussen mula ngayong araw ang kauna-unahang pagbisita ng isang Danish Foreign Minister sa Pilipinas sa loob ng 25 taon. Nakatakdang talakayin sa pagpupulong ang pagpapalakas ng ugnayan sa green shipping, green transition, kalusugan, kooperasyong pinansyal at pangkaunlaran, pati na rin ang mga isyong pangrehiyon at pandaigdigan. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Alberta, Canada. Ipinahayag ni United States President-elect Donald Trump na hindi dapat makialam ang Estados Unidos sa patuloy na giyera sa Syria. Mula sa Winnipeg, Canada, may humahataw na balita si Emerald Roca live. Hataw Balita ngayon. Emerald, ano ang dahilan kung bakit ayaw makisali ng US military sa Syrian war? Noel, sinabi ni United States President-elect Donald Trump na hindi laban ng Amerika ang nangyayaring gera sa Syria. Sa kanyang social media post, idiniin niya na dapat hayaan na lamang ng naresolbahin ng mga rebelde at pamahalaan ni Assad ang sitwasyon. Ayon pa kay Trump, hindi karapat-dapat ng suporta ng US si Syrian President Bashar al-Assad upang manatili sa kapangyarihan. Habang abala ang mga leader ng ibang bansa sa pagsulong ng mga rebelde sa Damascus, ipinahayag naman ni US National Security Advisor Jake Sullivan na walang plano ang Amerika na namagitan sa civil war. Gayunman, kikilos ang US kung kailangan upang pigilan ang Islamic State na samantalahin ang kaguluhan at pagkatakot dulot ng labanan. Napatalsik ng mga rebelde si President Bashar al-Assad matapos ang halos 13 taong gera. Pinasok na rin ng mga rebelde ang Damascus, pinakawalan ang political detainees at sinakop ang ilang mahalagang gusali. At yan muna ang latest mula dito sa Winnipeg, Canada. Balik sa inyo, Noel. Emerald, dagdag ko lang, anong military activity ng US ang patuloy sa gitna ng Syrian civil war? Noel, ayon kay General Brian Fenton, Head of U.S. Special Operations Command, magpapatuloy ang operasyon laban sa Islamic State at pagprotekta sa mga tropa ng U.S. sa Syria upang siguruhin na hindi na muling lumakas ang grupo ng mga terorista. Noel? Alright, maraming salamat, Emerald Roca mula sa Winnipeg, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagtipon ang mga Democrat governors bilang paghahanda sa susunod na eleksyon at upang magplano para sa hinaharap ng kanilang partido sa ilalim ng administrasyon ni United States President-elect Donald Trump. Dumalo rin ang donors, interest groups at advocacy organizations sa kanilang pagpupulong. Ito ang humahataw na balita ni Carmela Marinda. Hataw Balita ngayon. Inihanda ng mga gobernador ng Democratic Party ang kanilang mga estratehiya para sa susunod na administrasyon. Ayon kay Kansas Governor Lori Kelly na pinuno ng Democratic Governors Association, nakatuon ang pulong sa pagpapanatili ng New Jersey at ang pagkapanalo sa Virginia sa 2025. Pinaghandaan din nila ang nalalapit na halalan ng mga gobernador sa 2026.
Nagbigay ng sneak peek para sa 2028 Democratic primary ang nasabing meeting. Isa itong pagkakataon para sa mga potensyal na presidential candidates tulad ni na Governor Gavin Newsom ng California, Governor Andy Beshear ng Kentucky, Governor Gretchen Whitmer ng Michigan, Governor Tim Walz ng Minnesota, Governor J.B. Pritzker ng Illinois at Governor Roy Cooper ng North Carolina na makipag-ugnayan sa donors, reporters at iba pang mga operatiba. Nagpahayag ang mga gobernador mula sa blue states ng kanilang plano na pigilan ang ilang polisiya ni Trump. Kasama si Governor J.B. Pritzker at Governor Jared Polis na nagsimula ng isang non-partisan group upang labanan ang banta ng autokrasya at pangalagaan ang demokratikong institusyon. Sa New York, nagsimula si Governor Kathy Hochul at Attorney General Letitia James ng inisyatibo upang labanan ang mga posibleng banta ng Administrasyong Trump. Samantala, si Governor Newsom ng California ay nagpatawag ng isang special session upang maghanda para sa mga hakbang sa kanilang estado. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakatakda na pagbotohan ng United States House of Representatives ang Annual Defense Bill kasama ang paglalaan ng $3 billion para sa pagtatanggal ng equipment na ginawa ng Chinese telecom firms. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes live. Hataw Balita ngayon. Sheila, kauna-unahan lang ba itong paglalaan ng budget para sa pagtatanggal ng equipment ng Chinese telecoms sa Estados Unidos? Noel, nakatakdang pagbotohan ang United States Defense Bill sa susunod na linggo. Batay sa 1,800 pages na tekstong ito, kasama ang paglalaan ng adisyonal na $3 billion upang tanggalin ang mga equipment na ginawa ng Chinese telecom companies na Huawei at ZTE upang tugunan ang mga security risk nito. Noong 2019, sinimulang sinabihan ng US Congress ang Federal Communications Commission o FCC na i-require ang US telecoms na tumanggap ng federal subsidy na tanggalin ang mga Chinese telecom equipment sa kanilang mga network. Ayon sa FCC, ang tinatayang halaga ng pag-alis ng naturang equipment ay nasa $4.98 billion. Ngunit ang naaprubahan lamang ng Congress noon ay $1.9 billion. Muling nanawagan si FCC Chair Jessica Rosenworcel noong nakaraang linggo sa US Congress na ilaan ang urgent additional funding upang mapalitan ng equipment ng 126 carriers na karamihan ay nasa mga rural networks. Isinasapanganib umano ng kakulangan na ito sa funding ang national security at ang connectivity ng rural consumers na umaasa dito. Dagdag nito, magreresultaan niya ito sa pagsasara ng ilang rural network. Maaaring matanggal ang service sa nag-iisang provider sa ibang mga rehiyon na makakaapekto naman sa 911 service. Mariing hinihimok ng Washington at ng mga kaalyado nito na linisin ang mga wireless network gears ng Huawei at ng iba pang Chinese companies. Balik sa iyo, Noel. Yes, Sheila, may iba pa bang mga provisions ang bill laban sa China? Included din sa panukalang batas na ito ang mga probisyon na nakasentro sa China, gaya na lamang ng pag-require ng report hinggil sa mga hakbang na nasabing bansa na iwasan ang US National Security Regulations at ang pag-assess ng kasalukuyang status ng biotechnology capabilities ng China. Noel? Maraming salamat, Sheila Reyes, live mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nananatiling kontrolado ng gobyerno ng New Zealand ang High Pathogenic Avian Influenza o HPAI na tumama sa isang poultry farm sa South Island, New Zealand. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Biosecurity New Zealand na ang bird flu ay nananatiling naka-isolate sa isang poultry farm sa Hillgrove, Otago. Patuloy ang monitoring at testing at wala pang ibang naitalang kaso ng HPAI sa mga karatig na poultry farms, ayon sa Ministry for Primary Industry o MPI. Ipinagpatuloy ang depopulation ng mga manok mula sa Hillgrove Farm.
Positibo sa HPA ay ang pangatlong shed, kaya't inaasahang papatayin ng karagdagang 40,000 manok sa mga susunod na araw. Bagaman hindi pa nagpositibo ang pang-apat na shed, plano pa ring patayin ang mga manok dito dahil sa mataas na posibilidad ng impeksyon. Nananatiling nasa ilalim ng mahigpit na biosecurity lockdown ang nasabing farm. Sa kabila ng 160,000 na kabuo ang bilang ng mga manok na papatayin, walang panganib sa supply ng itlog at manok sa buong bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Estados Unidos ang pagsasanib ng mas mainit na temperatura at pag-ulan ngayong linggo, partikular sa mga lugar na apektado ng mga snowdrifts mula sa lake effects sa Michigan, Ohio, Pennsylvania at New York. Itong umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Matapos sa mga araw na matinding lamig mula sa Arctic Blast, inaasahan ng pagpasok ng mas mainit na hangin sa unang bahagi ng linggo na maaaring magdulot ng mabilis sa pagkatunaw ng niebe at posibleng pagbaha sa northeast ng Estados Unidos. Tataas ang temperatura sa Chicago at New York hanggang 40s at 50s Fahrenheit o 4 to 10 degrees centigrade at aabot sa freezing point ang Buffalo na mananatili hanggang sa katapusan ng linggo. Bagamat magandang balita ito para sa iba, nagbigay babala ang Fox Forecast Center na ang kombinasyon ng mainit na temperatura at ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding sa Michigan, Ohio, Pennsylvania at New York. Habang nagbabala ang mga meteorologists sa potensyal na pagbaha, hindi pa ito itinuturing na malawakan kaya hindi pa naglalabas ang flood watches bago ang pagkatunaw ng niebe. Batay sa forecast models, isang bagong Arctic plunge ang inaasahan darating sa kalagitnaan ng linggo kaya't hindi pa matutunaw ang lahat ng niebe bago dumating ang susunod na malakas na snowfall. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sinusubukan sa Brisbane, Australia ang makabagong digital ID system na layong pigilan ang identity theft at maprotektahan ang mga personal na impormasyon ng mga Australiano gamit ang MyGov app. Ito ang humahataw na balita ni Danny Dalyeva. Hataw Balita Ngayon. Binuo ng pamahalaan ng Australia ang Trust Exchange, isang digital ID system na ilalagay ang mga impormasyon ng mga Australiano sa MyGov wallet upang maiwasan ang paggamit ng mga physical ID cards. Sa pamamagitan ng QR code at MyGov app, mabilis na makikilala ang mga kliyente nang hindi na kailangang magbigay ng mga dokumento. Kasalukuyang isinasagawa ang trial ng Trust Exchange sa Brisbane at umaasa ang pamahalaan na madaragdagan pa ang mga sektor na gagamit nito tulad ng mga bangko at hotel. Batay sa pinakahuling report, 527 data breaches ang naiulat sa Australia ngayong taon at 70% dito ay gawa ng mga kriminal. Ayon kay Minister Bill Shorten, isang malaking problema ang identity fraud at may malubhang epekto ito sa lipunan. Ihahayag ang resulta ng trial sa unang bahagi ng 2025. Danny Dalyeva, humahataw sa balita ngayon. Pumasok na rin sa win column ang DENR Warriors at Judiciary Magis matapos magwagi sa kanilang laban sa UNTV Cup Season 11 eliminations kahapon, habang hindi pa rin natitinag sa top spot ang Ombudsman Grapbusters na mayroon ng ika-4 na sunod na panalo. Si Bernard Dadis humahataw. Hataw Balita Ngayon. Mas agresibo at mas preparado. Yan ang ipinamalas ng DENR Warriors sa kanilang sagupaan ng DFA Emissaries sa UNTV Cup Season 11 Eliminations kahapon sa Paco Arena sa Maynila na nagtapos sa final score na 116-73.
Nagpaula ng 6-3 si Brian Bangal na kumamada ng 24 points, 6 rebounds at 2 steals para pangunahan ng DNR sa kanilang unang panalo ngayong season. Nagambag naman si Mark Bruno ng 21 points, 5 boards, 8 dimes at 4 steals. Ayon sa DNR, desidido talaga silang manalo dahil aminado silang mahirapan silang bumangon kapag naging 3 na ang kanilang talo. Sa ilalim, and another cut by Rialdo. Sinabihan kami ni Coach na mag-usap-usap kami and gawin namin yung teamwork kasi yung teamwork ang naging kulang sa amin ng last game. Basta po mag-work kami as a team, walang kanya-kanya, basta tatrabahuin namin step by step hanggang sa makaangat kami ulit. Sa ngayon, may 1 panalo at 2 talo na ang Warriors, habang ang DFA ay may 0-2 win-loss record. Natutuwa kami na lahat ng pinagpagura namin sa practice nasunod at masaya yung mga players, masaya yung team. Sabi ko nga sa kanila, pag maglaro tayo sa team, I think magiging successful tayo ngayong araw. Back to the drawing board muna po kami, no? Magkakaroon na sa adjustments po natin sa team. Definitely babawi ang DFA. Hindi pinayagang makaporma pa ng Ombudsman Graftbusters ang PhilHealth konsulta sa kanilang mainit na bakbakan sa second game. Ibinaon sa 66 points ng Graftbusters ang PhilHealth na umuwing bit-bit ang 4th straight win sa final score na 97 points. Best player of the game sina Carlo Gatmaita na umiskor ng 24 puntos at 5 rebounds. At si Paul Ladja na kumolekta ng 10 points, 9 rebounds at 6 na assist at steals. Sinunod ko lang ulit yung mga sinabi sa akin ni Coach na kailangan dumoble yung intensity ngayong second game sa PhilHealth. Mataas kumpiyansa namin kasi alam namin go hard kami sa practice Ang kay Coach Danny Florano, palagi silang naghahanda ng game plan, depende kung sino ang kanilang makakalaban. Na-execute namin yung mga game plan namin, lalong-lalo yung defense namin. Hindi bumitaw yung mga players ko. I mean, from the start to finish, ginawa nila talaga yung dapat gawin. Ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ng PhilHealth matapos ang unang 2 sunod na panalo. Ang main concern namin dyan, defense. Ang laki ng in-score sa amin, 97. First quarter, nasa 30 plus sila. So, you can see na wala talagang depensa. Wala. Out-rebounded, outsmarted. Kailangan lang makapag-practice ng kompleto to prepare for another game. If we don't do that na makapag-practice kami ng kompleto, then failure to prepare is failure, preparing you to fail. Yun lang yun. Ipinakita naman ng Judiciary Magis na mas uhaw sila na masungkit na ang panalo matapos itanggi sa NHA Homemasters ang matagal nang inaasam na panalo. First quarter, humataw agad ng 10 points si Chester the Elevator Tolomia para sa 8 points advantage ng Magis, 27-19. Second frame, buhat pa rin ni Tolomia ang Judiciary kaya ang kanilang double-digit na abante hindi matibag ng NHA, 47-34. Third kanto, bahagyang nakadikit na ang Homemasters at naibaba sa 5 points ang kanilang hinahabol. Subalit si Noverve na obra naman ang kumayod sa opensa ng Magis na mayroon ng 17 points sa quarter na ito, 68-61, labang pa rin ng Judiciary. Clemente, big shot by Clemente. Under 2 minutes and 48 seconds na ibaba sa 4 na puntos ang hinahabol ng NHA, 77-73. When the Obra this time keeping it alive. Mustre may Tolomia. Yun lang, kaagad namang may sagot na 3 si Tolomia. Sinika pa na maghabol ng NHA, subalit napako na sila sa 73 points hanggang tumunog na ang buzzer, 82-73, panalo ang Magis. Best player of the game sina Chester Tolomia na may 20 points, 6 rebounds at 2 steals. At si Edu Mustre na may 6 points at 9 rebounds. Si Mustre ang nagpahirap sa Homemasters sa paint area, lalo na noong last quarter.
Yung aggressive namin ngayon, pinapakita namin. Saka yung depensa talaga yung pinaki sa amin ngayon. Sabi kasi ni Coach, kailangan namin mag-effort pa sa depensa para maganda yung pensa namin. Kasi tiwala namin sa kay Coach na maganda yung pinakita namin. Sa ngayon, nasa ika-4 na pwesto na ang Judiciary sa Group B na may tig-isang panalo at talo, habang nasa ika-6 ang NHA na wala pang panalo sa huling 3 laban. Burger Daddies, humahataw sa balita ngayon. Hinimok ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaan na magsampa ng protesta laban sa China kaugnay ng kanilang pahayag tungkol sa baseline ng Territorial Sea sa United Nations kung saan inaangkin ng China ang Scarborough Shoal bilang bahagi umano ng kanilang teritoryo. Ayon kay Carpio, hindi na dapat palampasin ng Pilipinas ang pagkakataon na magprotesta kaugnay sa mga akbang na ito ng China at ang presensya nila sa Territorial Sea ng Pilipinas. Binanggit din ni Carpio na kinakailangan ng Pilipinas ang isang solidong naratibo at nagkakaisang posisyon mula sa pamahalaan at iba't ibang sektor upang mapalakas ang claim nito laban sa China. As far as the maritime dispute is concerned, we have a perfect score. We've won that landmark ruling. We correctly based it on UNCLOS, on international law, so we have that award. But on the territorial dispute, we don't have common narrative that's anchored on international law. So my appeal is we let us sit down and agree what is our common narrative on the territorial dispute. When do we start our claim? 1734, 1956, 1978, or we are still looking for that thing? Hataw Balita ngayon. Nagprotesta ang pinakamalaking retailer sa bansa laban sa pagbabawal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mall-wide sales ngayong holiday season. Ayon kay Roberto Claudio, Pangulo ng Philippine Retailers Association o PRA, hindi lubos na nauunawaan ng MMDA ang epekto ng kanilang desisyon sa mga layunin ng Administrasyong Marcos na pagpapalago ng ekonomiya. May negatibong epekto anyang ito sa sektor ng retail na may malaking bahagi sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Sugatan sa pananambang si Ranil Bao, tumatakbo para sa pagka-vice-alkalde matapos itong pagbabarilin sa barangay Paiguay, Morogong, Lanao del Sur nitong Sabado, December 7. Samantala, dead on the spot naman ang dalawang security aide nito na sina Sulaiman Alibasa at Haji Asrap Sandap. Habang sugatan ang dalawa pang kasamahan ni Bao sa insidente na kinilalang sina Sanauray, Alibasa at Sarpia mga Piaw. Batay sa investigasyon ng Barn Police, sakay ng Toyota Innova ang grupo at patungo sana ang malabang ng tambangan ng di pa nakikilalang lalaki. Nagpapagaling na sa ospital ang tatlong sugatang biktima habang patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa posibleng motibo ng krimen. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po, narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, December 9, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat asahan pa rin po natin malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po ng mga weather systems na nakakaapekto po sa ating kapuluan. So isa-isayin po natin yung mga weather systems na nakakaapekto ngayon sa ating bansa.
Unang-una po itong northeast monsoon o hanging amihan, nakakaapekto po sa may bahagi ng Hilagang Luzon or Northern Luzon area. Magdudulot po ito ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, pati na rin sa may Cordillera Administrative Region. At dito po sa ating latest satellite image, nakikita po natin itong linya ng mga kaulapan na nakakaapekto sa may bandang Southern Luzon area. Ito po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Yan po yung shear line. At nakikita po natin na magdudulot or nagdadala po ito ng mga kapal na kaulapan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon area. Kaya asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Katimugang Luzon. Samantalang dito naman po sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, may namamataan din po tayong mga kapal na kaulapan na posible pong or magdudulot din ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Gayon din sa may Palawan, yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at asahan po natin na posible po itong magdulot ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Southern Philippine area. Dahil po ito dito sa mga tatlong weather systems na nakakaapekto po sa ating bansa, magiging maulan po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Sa mga susunod na araw, itong shear line po ay posible pa rin po magdulot ng maulan na panahon. So bukas po, maaaring mas maraming lugar pa ang makakaranas ng maulan na panahon, dulot naman ng epekto ng shear line. Meanwhile, bukas ay posible pa rin po magpatuloy yung epekto ng Intertropical Convergence Zone sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, ngunit mas mababawasan po yung mga areas na makakaranas ng maulan na panahon. Samantalang sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong babala sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon at Eastern Seaboards ng Central Luzon. So particularly dyan po sa may Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa dagat baybayin po ng Isabela, sa Northern Aurora, pati na rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union at sa western Pangasinan. So maaring umabot po ng 5 meters yung taas ng mga pag-alon po dyan. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat at ating mamamayang mangingisda. So inaabusuhan po natin yung mga nabanggit na areas or mga kababayan po natin na huwag po munang pumalaot sa mga sabing baybayin. Ngayong umaga, ang sunrise po natin 6:10 a.m. at lulubog po mamayang 5:27 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po at ingat po tayo lahat. Dinarayo ng mga turista ang isang mala-Disneyland na pasyalan sa Tanawan, Batangas. Swak na swak para sa picture-taking ng mga pamilya at barkada ang magandang disenyo ng lugar. Si Aris Silvestre may patikim. Isa ka din ba na nangangarap makarating ng Disneyland pero hindi mo afford o masyadong busy? Halina at ating tignan ang mala-Disneyland na pasyalan. Dito lang yan sa Tanawan, Batangas. Kinagigiliwan ngayon ng mga turista, hindi lamang ng mga bata, kundi pati na rin ng mga binata at dalaga ang pasyalan dito sa Tanawan, Batangas, ang J Castle. Attractive ng castle ang ilang rides, pati na rin ang immersive at educational videos nito tungkol sa kalawakan. Yes po, first time po ang pagpunta namin dito kasi sakto po field trip po nung aking estudyante at ito po yung napili nila kasi syempre fit pang bata. Isa po ito sa ma-i-introduce po natin, masasabi po natin na pwede nilang pasyalan talaga, lalo na pang family. Talaga namang dinarayo ang naturang lugar dahil sa kaakit-akit na ganda nito mula sa loob at labas na malakastilyong disenyo ng gusali. Hindi lang ganda ng view ang maaaring ma-enjoy ng mga bibisita rito dahil marami ring activity ang nakahanda, lalo na sa kids at heart. Kagaya na lamang ng panonood sa theater, paglakad sa Astro Ball, pagsakay sa Thrill Tower at Chill Carousel. Maganda po, sobrang ganda po. Enjoying naman po. Yes, I recommend it very much. It's so fun. Very masaya po at parang educating po siya sa mga kids. Mga kids katulad namin.
Nakalilibang din ang kanilang Light Bridge, J-Express, Disco Era, Game Room at Giant Duck Pool. At paglabas mo naman ay sasalubong sa iyo ang overlooking view ng Bulkang Taal at Taal Lake. Sa halagang 999 pesos, ma-enjoy mo na ang kakaibang experience na ito kasama ang pamilya o barkada. Simula November 27, bukas ang J Castle simula Wednesday hanggang Sunday, lalo na kung ito ay book tours sa mga paaralan. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Medyo malapit lang sa amin yan, Ani, kaya hindi pa rin nakakapasyal. Ang ganda Ikaw ba, niya, meron ka no? na bang, meron ka na bang pupuntahan ngayong bakasyon? Sakali, Ani. Bakasyon, ha? Naghahanap pa. Amigo Sherwin, naghahanap pa. Pero maganda yung sinabi, ay, binanggit ni, ni Aris, no? Para kang nasa ibang bansa din. Oo nga, dun sa itsura nung Malakasel na lugar na yan sa Tanawan. At Yes, sa atin namang shout out, shout out po Napansin kay... mo, bago sa shout out mo, amigo ahead. Sherwin, napansin mo pati si Aris, no? Nag-enjoy na rin, ha? Nag-mistulang bata. Oo, tama ka dyan, Nani. At sa ating shout out po sa ating mga suke. Andiyan sila Luel Ipanya na nagkarlan Laguna, si Henera Aliparo ng Kabuyaw Laguna, at ganoon din yung mga kapatid natin dyan sa Paite, Laguna. Ayan, Ani? Shout out din po tayo mga kasambahay. Sino pa ba yung shout out mo? Ako yung shout out ko ang lahat ng mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. At syempre, yung mga kasama ko dito sa studio. At yung ating kasama si Aljan and of course si Jericho. Ayan. Syempre si Alex. Ayan. At saka si Bernie. Ayan. Of course si Marvin. At mga kasama natin sa studio, thank you very much kay Daniel, kay Rodrigo, kay JC, sa inyo pong lahat, IT and control. Maraming salamat. Shout out din. Ako na ba nito? Ikaw. Ikaw na. Mayroon ka pang isa shout out dito, ha? Go, please. Sila Noel Pusag ng Batangas naman. Lagi rin palang sumusubaybay sa atin. Of course, sila Emma Chikuhara, tsaka si Elena Yang ng Sinpong Taiwan, Ani. Thank you. Isa shout out ko yung mga engineers natin. Ayan, mga BP natin sa oras na ito nanonood na. Si BP Bong, si BP Joseph. Ayan, nanonood na sila. Sa lahat na. Si BP Noli, si BP Jerry, nanonood na sila. And si GMJ Eusebio. Ayan, agang-aga na na sila. Nanonood na. Sige. Amigo Sherwin, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas mo ng mass indoctrination ng MCGI. Day 1 po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 15, Talatang 2. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran, at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikasyam sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy.
At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.